Tayo manalangin, Lord, salamat dahil alam namin ngayong taon na 2025, nire-ready niyo po ang aming mga sarili para sa gagawin mo sa darating na 2026. And gusto mo pong mapag-ingat ang bawat isa sa amin. Una sa lahat, Lord, sa mga pwedeng kinakaharap namin, sa mga gawa ng kaaway na dyablo, para sa ganun, Panginoon, talagang maging 100% kami sa paglilingkod sa inyo. Hindi po kami madedeceive ng kaaway na dyablo. And Lord, dahil alam namin, paparating ka na, alam namin, Lord, meron kang gagawin na pagkilos din sa end times na ito na aming kapanahunan. At ganun din, Lord, excited kami sa gagawin mo sa aming buhay, sa aming family, sa aming ministry, at sa iba pang mga bagay. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Sige, makakaupo po tayong lahat. Ito na pala yung last na tawag dyan, Tuesday midweek natin na prayer meeting, and siguro ewan ko rin actually hindi ko rin talaga alam bakit ba ito yung naging series natin. Na-lead talaga tayo ni Lord sa series na ito because probably merong gustong bunutin si Lord sa ating mga buhay, amen? Na siguro may pagkilos ang dyablo sa atin dahil bilang isang Kristiyano, alam niyo po, wag tayo magpakahambog na parang feeling natin hindi na tayo pwedeng matukso, hindi na tayong pwedeng maimpluwensyahan dahil tandaan niyo po, last week, sinabi ko nga, ang isang Christian ay hindi siya pwedeng anihan o hindi siya pwedeng makontrol or mapossess ng isang evil spirit. Ang pwedeng mangyari ay ma-influence yung kanyang buhay. Even si Peter, kahit siya isang disciple ni Jesus, na-rebuke siya ni Jesus, di ba? Anong sabi niya? Satan, get behind me. Hindi pala alam ni Peter na siya ay influence na ni Satan at that time. No? Wala siyang kaalam-alam. And probably maraming ganun sa atin. And probably rin si Satan kumikilos sa time na kung saan tulog ka, hindi mo alam na kapag salita ka ng hindi magagandang bagay, sa time na kung saan heightened yung emotion mo, kaya nakakagawa ka ng mga hindi magagandang bagay. Kung maalala niyo po sa mga television, mayroong mga tao talaga nakakapatay kahit ng sarili nilang family member. And nung in-interview sila ng reporter, anong sabi nila? Nagdilim po kasi yung paningin ko. Hindi sila talaga controlled na parang pero perhaps may influence sa kanilang buhay or may open door ang kaaway sa kanilang buhay. Hindi sila 100%, katulad ng nakikita natin sa Bible, merong ganon, yung gathering demoniac, ganyan. Pero may time na kung saan parang may window, may window of opportunity sa buhay ng isang tao. So that is why, sa kapanahunan po natin, next slide, we need discernment. Sabihin mo nga, discernment. And discern po the spirits that are working sa ating kapanahunan. When you read the book of Revelation, particularly chapter 2 and chapter 3, may message si Lord sa 7 churches at that time. And alam niyo po, kapansin-pansin, na nandoon yung tinatawag na spirit of Jezebel. Sabihin nga natin, Jezebel. No? And nung nakaraan, next slide, actually yan yung naging topic natin, kung inyong maaalala. Ang spirit ng Jezebel pala, hindi yan yung spirit na kung saan legit na espiritu noon kinakas out ng mga mananampalataya. Pero ang Jezebel spirit, next slide, ay isang influence. Next slide please. Ito po ay isang influence. Sabihin nyo ngayon, influence. Or attitude na kung saan kakakitaan natin sa buhay ni Jezebel mismo sa Bible. And kailangan mapag-ingat ang bawat isa sa atin kasi in the last days talaga pong magiging double time or talagang triple time ang kaaway na dyablo para sa ganon marami sa atin maimpluwensyahan niya at hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Now, may common signs po ng tinatawag na Jezebel spirit sa buhay ng mga tao, hindi lang sa mananampalataya, kundi kahit sa hindi mananampalataya. Hindi po ito para i-label yung mga
katabi natin, no, friends natin, mga taong kilala natin, kundi ma-discern natin ano yung influence sa aking buhay, sa ating personal life. And baka ganun din naman, baka tayo may nai-impluwensyahang ganito sa ibang mga tao. So this is just a recap nung nakaraan. Ano nga yung 5 na yon? Kung inyo maaalala, una daw yung manipulation and control, no? Na kung saan sometimes may mga tao na kung saan gumagamit talaga sila ng pera, gumagamit sila ng words to control other people. And sometimes, akala mo nung una, ikaw na friend ng mga tao na perhaps influence sila ng Jezebel spirit, ang feeling mo parang normal lang. Kaya lang, magugulat ka na, napapasunod ka nila kahit hindi mo namang gusto. O kaya, hindi ikaw yung typical na pumapayag sa mga gusto nila. Parang, halimbawa, hindi ka nakaka-attend ng church kapag Sunday or Tuesday, pero kapag lalabas kayo, magyayaya siya, sasama ka. Nagigets natin? No? Na hindi natin nafe-feel, perhaps manipulated na tayo, perhaps controlled na pala ang ating mga buhay. And the Jezebel spirit, pangalawa po, works under the veil. Sabihin mo nga, the veil. Ibig sabihin, ito yung hindi mo napapansin. Gumagamit din siya ng pangalan ng mga taong in authority. Alam mo, sabi sa akin ni Pastor Uy, alam mo, nalaman ko dun sa isang leader. Kasi bakit? Si Jezebel ganon. Akala ng mga tao, akala ng mga leaders, akala ng mga taong mayayaman, si Ahab yung talagang nagsulat, si Ahab yung talagang nag-utos ng mga utos sa kanila, pero sino pala? Si Jezebel, no? And perhaps may ganun tayong attitude sa ating mga buhay. And probably nagagamit din natin 'to. 'Di ba? Ano 'yon? Parang nagagamit natin yung sinabi ni Lord. Alam mo, sinabi ni Lord sa akin napanaginipan nga kita na kung saan hindi naman talaga sinabi ni Lord, pero yun yung words mo sa isang tao. No? And ano daw? Seduction, yung seducing. Isa rin yan sa influence ng Jezebel spirit. So hindi ito sexual lang, no? Pwedeng sa ibang mga bagay din. Perhaps seduction sa addiction, hindi lang sa ibang mga bagay. Seduction sa pera, etc. And also, it seeks a platform. Gusto niya ng entablado, mga kapatid. Gusto niya siya yung sikat. Gusto niya siya yung mapapansin. Gusto niya siya yung masusunod. Pero number 5, hindi siya sumusunod. Magtuturo siya sa iba, pero hindi niya gagawin. Nakukuha po natin? And this is the Jezebel spirit. Now, kung gusto niyo po yung full sermon, pwede po kayong pumunta sa YouTube channel ng church natin or sa Facebook, makikita niyo po doon. Ngayon kasi sa Facebook, 1 month na lang, di ba? Tapos dinidelete na nila yung mga videos. So, habang wala pang 1 buwan, huwag niyo nang patagalin, panoorin niyo na sa mga hindi pa nakakapanood, okay? And today, ang pag-uusapan naman po natin is all about the daughter naman of Queen Jezebel. Hindi ko alam kung ano ba talagang basa dito, kung Tagalog, Atalia, kung English siguro, Athalia, no? Pero si Jezebel ay meron siyang anak na nagngangalang Atalia. So, sino ba si Atalia na ito? No? And probably ngayon nyo lang to narinig. Sino sa inyo ngayon nyo lang narinig to? Yung name niya rin sa Bible. Sige nga, taas kamay, huwag kayo mahiya. Come on, taas kamay. Okay? So, si Atalia po, next slide, is the daughter of Ahab and Jezebel. Take note, ang sabi dun sa binasa natin last week, wala daw naging kasing sama na hari sa buong Israel
katulad ng ginawa ni Ahab. So, masamang tao talaga yung mga parents ni Athaliah. Pero sabi nga natin, hindi naman talaga dapat titignan natin yung parents. Kung ganun yung parent natin, ganun na rin tayo, di ba? But si Athaliah, she chose to be like her parents. Naging masama pa rin siya sa harapan ng Diyos. Siya po ay pinakasal sa hari naman ng Judah at that time. Sino yon? Si King Jehoram. No? At nagkaroon sila ng anak na naging hari rin, panandalian. Sino yon? Si King Ahaziah. No? At namatay po sa labanan dahil sa Joram na lugar, si Ahaziah pumunta at pinatay po siya ni Jehu dahil wicked din po si Ahaziah. Ano? But ngayon, paano na yung Israel at ang Judah at that time? Sino nang mag-ahari? Yung anak nila, yung grandchild, anak ni King Ahaziah, ay bata pa. Hindi pa pwedeng maging hari. So, ang pumalit po actually is, sino yun? Si Queen Athaliah. And for the first time ever in history, sa buong Bible, ang tanging reyna sa Judah at Israel ay sino lang? Si Athaliah. And pag nyo pong binasa, talagang hindi po naging maganda ang buhay ng mga tao at that time na kung saan siya po ay nag-rule sa Israel. Now, next slide. Ang spirit of Athaliah po, oo, siya ay anak ni Jezebel, pero hindi lang po biologically, pero may influence din, actually spiritually, pag inyong tinignan maigi. Kasi bakit? Ang spirit of Athaliah po ay isang attitude or influence. Sabihin nyo nga yun, influence. Na kung saan, pwedeng ang isang babae or isang lalaki, ito hindi to exclusive sa isang gender. Tandaan nyo po, pag sinabing spirit, hindi yan yung literal na nakikita mo, no, ganyan. Hindi ganon. Na kung saan pwedeng itong influence sa buhay ng isang tao. Na kapag binabasa mo yung Bible, teka, parang nasasalamin ko to sa buhay ko May part ng buhay ko na ganito o kaya sa part ng buhay ng isang tao na ganyan. And yun yung makikita natin na perhaps may ganyan na gustong kumilos sa ating buhay, kaya kailangan tayong mag-ingat. Kaya sabi mo sa katabi mo, stay sharp. And next slide, kailangan yung discernment natin hindi matigil sa buhay ni Jezebel. Kasi bakit? Meron siyang anak. At yung anak niya, hindi sumunod kay Lord. Yung anak niya, mas worse pa yung ginawa sa kanya. Okay? Now, anong sabi ng 2 Chronicles chapter 22, verse 10? Now, ang sabi, when Athaliah, sabay-sabay natin basahin, when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family of the house of Judah. Alam niyo po, ito yung parang alam niyo yun kung nanonood kayo, parang mga kingdom na mga stories. Kung alam niyo yung mga Korean movies tungkol sa mga kaharian, Chinese movies, o kaya yung mga Western movies sa kaharian, parang napaka-dramatic nito pag inimagine nyo, no? Dahil pinatay yung anak niya na si King Ahaziah, nagalit siya, gusto niyang patayin pati yung anak ng anak niya. Ibig sabihin, yung apo niya. Gusto niya na ring patayin. At dahil ginawa niyo to dito, magkanda sira-sira na lahat. Dahil hindi sila magaling mag-rule, ako na yung kukuha ng trono. No?
So, tignan niyo po, no? Ang sabi, she proceeded to destroy, the whole royal family of Judah. Wala nang next in line, in short. Kaya, ito no, hindi natin sinasabi, clarification lang, na si Athaliah po ay demon-possessed. Okay? Pero, sa binabasa kasi natin sa Bible, nakapag-identify tayo ng isang pattern. Kung ano yung ugali ng isang tao na ito, mindset niya. At saka po pwede rin po, nagagamit din actually yung buhay ng mga tao, especially sa Old Testament, sa spiritual strategy rin ng kaaway na dyablo. And it is revealed, kaya nga sa Book of Revelation chapter 2, verse 20, pag inyong binasa, nandoon yung pangalan ni Jezebel. Diba? And ito pong si Athaliah, ang influence niya ay ganito. Ano yun? Number 1, meron siyang hatred for godly legacy. Naulit ko, meron siyang hatred for godly legacy. Nakita natin kung paano niya gusto talaga na wasakin ang buong house of Judah. Actually, ito saan bang galing line nga pala si Jesus, di ba? From the house of Judah rin, no? And pag tinignan nyo maigi, it's actually the work of the devil then, behind the scenes ng lahat ng ito, na kung saan ayaw na merong successor, ayaw na merong maghahari, ayaw na merong magkakaroon ng magpapatuloy ng linya na pwedeng magbago ang kapalaran ng isang bansa. And ang spirit po ng Athaliah na ito, next slide, kung isasalamin natin sa ating kapanahunan, especially sa church, ayaw nito ng discipleship. Ulit ko po, ang spirit of Athaliah, ayaw niya ng discipleship. Kapag sinabing magdi-discipleship tayo, ayaw niya. Pag sinabing magdi-disciple ka, hindi siya pabor doon. Actually, gusto niyang mawala yung discipleship sa church. Bakit? Bakit ganyan, pastor? O nga pala, matanong ko kayo, after na si Jesus umakyat, sino na yung nag-operate? Who? The 12 disciples of Jesus. That is why it is important for us na to win souls and make, kasi yun yung utos ni Jesus sa mga alagad niya. Bakit? Para may mag-continue ng ginawa ni Jesus noon, mag-continue yung line na yun. And sa kapanahunan natin, pwede po na kung saan kumikilos ngayon ang spirit of Athaliah sa maraming mga Christians na ayaw mag-disciple. Ayaw ng discipleship. And that is why this is the move of the church na lahat tayo, kabilang tayo sa isang disciple group. Kung hindi man group, nawa one-on-one ka or makabilang ka talaga na ikaw talaga madi-disciple. If you find yourself na kung saan parang ayaw mo magpa-disciple, alam niyo po, pwedeng merong influence sa atin ng spirit of Athaliah. Hindi ibig sabihin, demon-possessed ka, hindi ganon, kundi pwedeng agawin ng kaaway na dyablo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Because the devil wants to steal, kill, and destroy. Pero si Jesus, ang gusto niya, umayos yung buhay mo, put your life into order, at gusto niyang sumagana ka rin. Magamit ka niya sa ibang mga tao. Amen? And anong ayaw pa ng spirit of Athaliah na ito? Spiritual sons and daughters. Yung maipoproduce mo talaga, na parang feeling mo, ikaw na yung tatay nila or ikaw yung nanay nila. Na parang anak mo talaga sila sa pananampalataya. Si Paul, actually, parang ganun yung turing niya kay Timothy dahil sa ganyan.
Ayaw din ng spirit of Atalia ng tinatawag na mentorship. Ano yung mentorship? Ang mentorship po, mga kapatid, ay ginagamit sa pagga-guide sa mga tao. Ayaw mo na pinapakialaman ng ibang tao yung buhay mo. Ayaw mo na meron kang someone na accountable ka sa kanila. Para ang gusto mo lang, nakamustahan ka, kaya lang, pag i-correct na yung buhay mo, kapag i-guide ka, yun yung ayaw mo. Pag napapansin mo na inaayawan mo yung bagay na yun, actually, merong spirit of Atalia that is working na gusto niyang sakalin, gusto niyang patayin yung next in line sa church. Alam niyo po ba na ang church talaga, mananatili yan for hundreds or thousands of years, una sa lahat, kung merong discipleship, kung merong spiritual sons and daughters, kung merong nangyayaring mentorship, at higit sa lahat, next slide, kung meron ding generational faith. Ikaw na magulang, tulad ni na Cherry, ni tsaka ni Rodel dito sa unahan ko, ni na Ate Lourdes, sino pa ba dito? Si na Tito June, Tita Bang, di ba? Huwag magtatampo yung mga hindi ko nabanggit Ayun, si Ate Marisa, dalawa silang Marisa dyan, di ba? Ano yung generational faith? Ito yun, generation mo, ikaw meron kang pananampalataya kay Lord bilang magulang. Ang next generation ay yung anak mo. Ayaw nila na dadalhin nila yung anak nila sa church. Yun ang may influence ng Atalia spirit. Pag sinabi mong, tsaka na kapag malaki na yung anak ko, hindi nga, sabi nga ni Jesus, di ba, wag niyong ilayo sa akin ang mga bata. Ayoko dalhin doon sa Christmas party ng children, ng kids care. Hindi, actually dapat nga ganun yung gawin mo, dalhin mo sila doon Bakit? Kasi kapag hindi, merong spirit of Atalia that is influencing your decisions. Dahil ayaw mo ng generational faith. And the reason kung bakit po napakarami ngayon na mga tao rin po at churches na nawawala, nalulusaw, dahil yung mga anak din ng mga taong umaattend sa church, ayaw nila or hindi sila pabor na dalhin yung anak nila sa church. Nagpapa-influence sila sa kaaway din, and hindi sila patuloy na nagpupursige na dalhin yung mga anak nila sa church. Kaya, kapag nadadala mo yung anak mo sa church, galit na galit ang spirit ni Atalia sa'yo. Dahil bakit? Ginagawa mo kasi ang kalooban ng Diyos. So ano nga yun? Ayaw ng spirit of Atalia, ano daw? Discipleship. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpa-disciple ka na. Okay? Next, spiritual sons and daughters. Ano pa? Mentorship. Ayaw niya rin ng generational faith. Sa church ngayon, mga kapatid, next slide, ang leaders na meron silang or influence sila ng Atalia spirit, ayaw nila na magkakaroon ng susunod na leader sa kanila. Take note, kahit po pastors yan, ayaw nila na may next in line sa kanila. Gusto nila, sila yung nasa spotlight lang. Yung alam niyo yun, ikaw lang yung may alam paano mag-operate yung connect group. Kapag wala kayong connect group. Pag umalis ka, buwag na lahat. Bakit? Kasi ayaw mo mag-train ng successor. Kaya actually, nung mga nakaraang buwan, sa mga pastors natin, sa satellite churches, ina-encourage natin sila, mag-raise up kayo ng next in line sa inyo. Kasi yun yung goal natin. Hindi basta makapag-invite ng mga tao sa church at maging member mo lang sila. Kailangan silang maging leader. Sabihin nyo ngayon, leader. Kasi next in line.
Kuwang-kuha, dalang-dala mo. Galing. Yan ang gusto ko. Di ba? Kailangan talaga may next in line sa ministry. May next in line na magiging head ng ministry, ng isang ministry. May next in line na kapag ikaw, nag-ibang bansa, yung connect group mo, ano pa rin? Intact pa din. Kailangan ganun eh. Pag ikaw ba, napunta ng province kapag Christmas or during December na season, may makakapag-meet pa ba sa mga group mo? Kailangan talaga merong successor. Amen? Kahit sa mga ministries din, kailangan ng successor. At kahit din sa secular. Sa secular, ang hirap mag-operate ng isang business kung ikaw lang lagi yung inaasahan, ikaw lang yung feeling nila lahat magaling. Kasi pag wala ka, lusaw yung business mo. Hindi kikita rin. Same as with everything. That is why, tignan nyo, si Jesus, bumuo siya ng 12 disciples. And among the 12, pumili sila ng isa na maglilid sa kanila nung umakyat na si Jesus. Sino yun? Si James. Nakuha natin? Next slide. Ano pa? Anong nangyayari sa church ngayon? Kapag merong spirit of Athaliah na ito, ang older believers, mga mas matatanda na naglilingkod sa Panginoon, pwede pong nakokorrupt nila yung mga bago-bago na dumadalo sa church. Ano yun? Paano nakokorrupt? Kapag alimbawa take advantage nila yung mga tao. Ay, bago-bago naman yan eh. Sige, pagurin mo, utusan mo lalo. Ay, sige, i-take advantage mo sila kasi wala pa silang alam sa mga ibang mga bagay sa church. At pwede rin po sa ibang mga churches din, may nangyayari po talaga na yung mga older ones na uma-attend sa church, sila pa po yung may issue ng pedophilia or pedophile. So yun po ay influence ng spirit of Athaliah. And ganito rin, last, na nandiyan dyan. Ano yun? Kapag may spirit of Athaliah that is working inside the church, ito mangyayari mga kapatid, ministries will die with the founder. Naulit ko, sorry Ministries will die with the founder. Kapag patay na yung pastor, wala na rin yung church. Pag namatay yung leader, wala na rin lahat ng member. Hindi na lahat nagpapatuloy. Nakukuha natin. So that is why it is important na malaman natin kung paano kumikilo si Athaliah para sa ganon, mapag-ingat natin ang ating mga ministry, ang ating group, amen? Ang ating church, para anytime din, kunin tayo ni Lord, umalis tayo dito sa lugar na ito, pumunta ng ibang bansa, dun ka magtayo ng church or anuman, yung iniwan mo dito, magpapatuloy. Amen? Next, ang spirit of Athaliah, gusto niya ng elimination of godly authority. Naulit ko, elimination of godly authority. Alam niyo po, katulad ni Jezebel, kung nung panahon ni Jezebel, pinapatay niya talaga lahat ng mga prophets ni God. Walang pinagkaiba sa time ni Athaliah. Actually, hindi lang prophet. Ano pa? Yung mismong next in line, dapat na magiging hari. Yun yung gusto niyang patayin. Basahin natin.
2 Chronicles chapter 22 verse 10, sabay-sabay ulit natin basahin. 1, 2, 3, go. When Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family of the house of Judah. Next slide. Anong sabi? But Jehosheba, the daughter of King Jehoram, took Joash, son of Ahaziah, and stole him away from among the royal princes who were about to be murdered, and put him and his nurse in a bedroom. Because Jehosheba, the daughter of King Jehoram, and wife of the priest Jehoiada, she hid the child from Athaliah so she could not kill him. So tingnan nyo, si Joash, ito yung apo. Okay? Apo ni Athaliah. Ang gusto ni Athaliah, patayin yung next in line sa throne. Ano ba yung spirit of Athaliah nito? Na ito? Bakit gusto niyang i-eliminate yung godly authority? Pag sinabing godly authority, hindi yung banal na authority na parang wala nagagawang kasalanan. Hindi ganon, ano? Pag tinawag na godly authority, yun sila talaga yung successor dahil yun yung patakaran. Okay? Yun yung set in motion na. Nakukuha natin? So ngayon, ayaw niya yun. Ayaw niya yun. Next slide. Kinakancel ng spirit of Athaliah na to yung mga righteous leaders din. Ano pa? Next slide. Dinidiscredit niya yung mga pastors. Kayo yung legitimate authority sa church? Hindi ko kayo susundin. Hindi ko kayo kino-consider. Kaya kapag may gustong mag-succeed, ayaw nilang suportahan. Yun. Halimbawa, may next in line na leader sa isang ministry, siya daw yung successor. Pag siya yung pumalit, ikaw hindi ka sumusunod dun sa nilagay ng leader, may influence yun ng spirit of Athaliah. Nakukuha natin? Nakukuha natin? Next slide. Ano pa? Tinataboy nito yung mga taong merong conviction sa kanilang puso. Ayaw nila nun. Nung mga magiging makadiyos. Ayaw nila ng sumusunod sa Word of God. Ano pa? Nilalabelan nila yung holiness na toxic. Pag may pinapagawa, yung pastor na dapat gawin dahil ito yung natin, yung standard sa isang ministry, ayaw nila. Ang label nila ay toxic. Dahil bakit? Gusto nga nila sila yung masusunod. Ayaw nila yung current in authority. Ayaw nila lahat yon. Ayaw nila ng standard. Kaya, ang spirit of Athaliah, actually, it's working hindi lang sa sa church. Pwedeng sa isang bansa. Pwedeng sa isang bansa. Next slide. Ang spirit of Athaliah din, talagang meron siyang illegitimate rule. Anong illegitimate rule, pastor? Ang pamumuno niya, hindi siya, wala nag-ordain sa kanya. Ibig sabihin, wala nagtalaga sa kanya. Walang mga tao na sumuport sa kanya na siya dapat yung next in line. Kinuha niya na lang. Dahil gusto niya. Tumayo na lang siya dahil gusto niya. Wala nagsabi na gawin niya yon. Walang sabi na siya na yung next. Pero gusto niya nga rin yung spotlight. Parang yung nanay niya gusto ng platform.
Gusto siya yung sikat. Pero yung nanay niya gusto, hidden siya behind the scenes. Ang akala, si Ahab, siya yung nagde-decide, hindi alam yung sumusulat, si Jezebel pala. Tinatataka na lang ng pangalan ng asawa niya. Ito naman, si Athaliah, kakaiba naman to kaysa kay Jezebel. Ang gusto niya, siya yung nasa forefront. Front page. Yun yung gusto niya. Pero illegitimate yung rule niya. Bakit? Next slide. Ano ang sabi? 2 Chronicles chapter 22 verse 12. Tingnan niyo sabi, verse 12. He, sino yon? Si Joash, remained hidden with them. Sino yung them? Kasama si Jehosheba at the temple of God. Ng ilang taon? 6 years. While Athaliah ruled the land. Ilang taon lang nag-rule si Queen Athaliah? 6 years lang. Tandaan nyo yan, Bible quiz yan. Kapag tinanong na. Di ba? Ilan nag-rule si Queen Athaliah? Alam mo na, 6 years. Siya yung pinaka-maikli na nag-rule. At siya rin yung tanging babae na nag-rule sa land ng Judah. Now, next slide. Si Joash, kung hindi niyo po alam, siya po yung grandson ni Queen Athaliah. At siya talaga yung legitimate heir sa throne. Siya talaga yung next in line sa power. So, si Queen Athaliah, hindi lang siya basta gusto niya ma-eradicate talaga, mawasak yung royal family sa Judah. Ang gusto niya ay talagang siya na yung mamuno. Ayaw niya na yung mga legitimate yung mamuno. Dahil galit siya actually. Saan? Sa mga taong magbabalik ng loob sa Diyos. Si Joash, pag tinignan nyo na po yung kanyang buhay at rule niya sa 2 Chronicles, next slide, chapter 24, verse 2. Tingnan niyo yung sabi. Tingnan niyo yung sabi Joash, did what was right in the eyes of the Lord all the years of Jehoiada the priest. Tignan niyo sabi, Joash did what was right. Kaya ito, hindi mo masasabi talaga na porkit yung magulang mo ganon, yung lola mo ganon, ninuno mo masama, ikaw na rin masama. Kasi si Joash, iba yung naging track ng buhay niya. Amen? For Joash, hindi siya sumunod sa pinakamasama na grand lolo niya. Hindi niya sinunod si Ahab tsaka si Jezebel. Hindi niya rin sinunod yung lola niya na si Athaliah. Anong ginawa niya? Sumunod siya sa kung anong tama sa mata ng Diyos. So, nung una, para sa mga nagro-rule, katulad ni Ahab, Jezebel, si Athaliah, ang para sa kanila, ang standard, ang pagsasabi ng tama at mali, hindi dapat si God. Yun yung para sa kanila. Ang standard ng tama at mali ay sila. Nakuha niyo yun? Kaya, pwede nilang patayin kahit sino, okay lang sa kanila. Wala silang standard kasi ang tama ay nasa akin lang.
wala kay God. Pero kay Joash, meron. Kaya he did what was right in the eyes of the Lord. Kasi sinabmit niya yung sarili niya sa kung anong sinasabi ni Lord na dapat gawin. Nakuha natin? Nakuha po natin so far? Now, tingnan niyo maigi, kung ang spirit of Athaliah ay influence, ano bang sabi sa schools natin nung tayo nag-aaral, college or high school, patungkol sa leadership? Ano ba ang leadership? Ewan ko kung natanong na kayo ng ganyan. Leadership is actually what? Influence. Influence, kung influence ang leadership, ang spirit of Athaliah, next slide, ino-occupy niya, ibig sabihin, meron siyang influence dun sa lugar na wala namang calling si God sa kanya. Ano yun? Ganito yun, no? Halimbawa, sa isang connect group, sabi nung leader si Jael, halimbawa, mag-meet tayo Friday ng gabi, 7 p.m. Ay yung isa sa member ni Jael, si Jonas, halimbawa, na-impluwensyahan ng isang taong friend niya na merong spirit of Athaliah. Na ano? Ay, sama ka sa group namin. Meron din kami, Friday, ganitong oras. Pag sumunod si Jonas, dun sa friend niya, na hindi naman niya leader, ano yun? Influence siya ng spirit of Athaliah. Ayaw niya ng submission. Ayaw niya na kung saan, hindi niya, iba-bypass niya yung leader na yun. Ng isang tao. Nakuha natin? Kaya tingnan niyo sabi, ino-occupy niya yung lugar na wala namang calling si God sa kanya. Hindi naman siya yung tinawag na maging Queen of Israel. Pero anong ginawa ni Athaliah? Inassume niya yung position. Wala ka namang authority para gawin yon, kinuha mo. Nakuha natin? At pwede rin po, nag-uutos siya sa iba, pero siya, wala siyang submission. Magaling mag-utos, ayaw sumunod. Ba't may narinig akong aray? Akala ko kung ano yun. Next, pwede rin pong may influence, pero hindi nakakapagbigay ng kapayapaan. May influence, oo. Hindi ko alam, pastor, kung good ba or bad influence eh. Ang tanong, may kapayapaan ka bang nararanasan sa buhay mo? Or mas parang medyo gumugulo yung buhay mo sa panahon na yan? Parang mas dumadami yung away, tampuhan, mas marami ka nakakaaway na tao, mas marami ka nakakasamaan ng loob. It's a possible thing na may influence ng spirit of Athaliah. Tingnan niyo sabi, next slide. Sa 2 Chronicles chapter 23 verse 21. All the people of the land rejoiced. Nagsigawan talaga sila. Masaya sila. Dahil bakit? And the city was calm. Payapa. Tahimik. Dahil daw bakit? Because Athaliah had been slain with the sword. Nung nawala si Athaliah, naging masaya mga tao. Tumahimik, nawala ng issue. Kaya pala may issue dahil bakit? May influence si Athaliah. Nakakuha natin. And last but not the least, ang gusto ni Athaliah, patahimikin ang prophetic voice. Ulit ko po, ang gusto ni Athaliah,
patahimikin ang prophetic voice. Ewan ko kung natatandaan nyo, di ba? Ang church ngayon ay the prophetic voice of the Lord. Di ba? Sino nakakaalala nun? Naturo natin yun, di ba? And magugulat kayo, nung si King Ahab, hindi maganda yung ginagawa niya, di ba? He did what was terrible in the eyes of the Lord, ang sabi ng Bible. Sino mga prophets? Yung alam nyong, kinorek siya, kinonfront siya. Letter E. Sino yun? Elijah. Sino ba? Si Elisha rin, di ba? Sama yun. At marami pa mga prophets at that time. Pero walang isang prophet kayong makikita pag binasa nyo sa buong rule ni Queen Athaliah na talagang nagsalita laban sa kanya. Wala kayong makikita. Silent ang Bible sa bagay na yon. Kung napaka-important, every time na kung saan may mga prophets na nagko-correct sa hari, tingnan nyo si David. Di ba? Kinonfront siya nino? Ni Nathan. Si Ahab, kinonfront ni Elijah. At ng iba pang mga prophets. Bakit si Queen Athaliah, the only queen in Israel, walang ganun? Tahimik. Anong meron? Ano nangyari? Ang spirit of Athaliah po, next slide. Oops, balikan natin. Ang spirit of Athaliah po, pinapatay niya yung opposition. Ayaw niya ng may nag-o-oppose sa kanya. Ayaw niya nun. Pag may narinig siyang negative comment or what, umiinit agad ulo niya. Hindi niya muna ina-analyze, talaga bang mali ako? O hindi? Sa kaya sila nanggagaling, out of goodwill ba talaga o hindi? She kills opposition. Next slide. Kaya ang spirit of Athaliah po, nagke-create yan ng fear of, ayaw niya na mangyari na magkaroon ng confrontation. Nagbibigay siya ng takot para lapitan siya. Yan. Hindi yung takot na nakakahiya naman kina bishop, kina pastor. Hindi yung ganon. Kundi takot, ay baka kasi magalit. Ay baka mas lalong gumrabe kasi yung situation eh. O kaya ayaw mong i-confront, bakit kaya? Pwedeng, wala, ayaw ko lang eh. Ayaw ko lang ng issue. Ha? Yan yung mo. But actually, pag tinitingnan natin, si God in the Bible, He is not a God na kung saan hindi ka niya i-confront. Kino-confront niya ang mga taong lalo na nasa issue, malaking issue ng buhay nila. Si Jacob, tignan niyo yun, gusto niya nang lokohin ulit yung kapatid niya. Pero God confronted him. At hindi na naging Jacob yung pangalan niya. Ano na? Israel. Aba. Talagang pag na-experience ng isang tao yung confrontation ni Jesus, nagkakaroon ng pagbabago. Pero si Athaliah, wala kayong mababasang kahit anong confrontation. Bakit? Takot na takot lahat sa kanya. And nagke-create si Athaliah, next slide, ng silence. Saan? Sa leadership meeting. Kasi bakit? Ang nasusunod lang, ang naririnig lang na boses sa kanya. Wala siyang papakinggan na opinion ng iba. Kaya tingnan nyo
Ang leadership niya ay hindi tumagal ng mahabang panahon. Ilang taon lang? 6 years. Kasi hindi makapagsalita kahit officials niya. At dumadami ang mga taong nagagalit sa pamumuno niya. Next slide. Avoidance of truth. To keep peace. Minsan ganun tayo. Ayaw natin sabihin sa isang tao yung talagang katotohanan. Bakit? Kasi pag sinabi mo, Pastor, baka kasi mag-away lang kami. Hindi nga eh. Akala ko ba the truth will set us? Kung yung truth magpapalaya sa isang tao, bakit ayaw mo sabihin? Nakuha natin. Baka kasi mag-iiba yung response niya. So, ibig sabihin, ayaw mo sabihin yung truth, gusto mo lang maging payapa. Parang katulad ng panahon ni Jeremiah. Sabi ng mga false prophets, may kapayapaan, pero wala naman talagang kapayapaan. Kaya tignan nyo, merong ganon, parehas nga silang dumadalo sa church, sa atin man or sa ibang church, pwede may mga ganon experiences eh. Parehas kayong dumadalo sa church, minsan lang kayo mag-usap, pero marami kayong nasa sa loob na hindi nyo nako-confront sa isa't isa. Wala nagiging closure sa mga bagay. It is what? The influence of the spirit of Atalia. Kaya tignan nyo, akala natin, dahil wala nagko-confront kay Atalia for 6 years, payapa. Pero nung nabasa natin kanina, di ba? Sa 2 Chronicles chapter 23, yung mga tao, nagkasiyahan. Tapos naging payapa, tahimik yung lugar. Dahil bakit? Meron tinatawag pala talagang false peace. Akala mo payapa, pero hindi. Akala mo, okay, pero hindi. Hindi naman kayo nagsasagutan, tahimik lang kayo, pero may issue sa gitna. Kaya, pagdating sa Bible, it is important na wag mong katakutan yung confrontation. Pagharap sa mga issues na kinakaharap. Kung meron kang taong di napapatawad, may issue ka sa isang tao, sa church, or sa labas, important yung confrontation. Nakatakot sa una, dahil di mo alam, pero important pa rin yung confrontation kahit ano man maging reaction nila, violent man o hindi. Kasi ang pag-alis or yung pagiging tahimik, hindi talaga yan option. Kasi pag tumahimik ka, nag-a-agree ka na lang. At kapag wala kang ginagawa, okay lang sa'yo lahat. Ayaw mong itama yung alam mong mali. Nakakuha natin? Konti lang nag-amen dun . Next slide. Kaya sabi sa Amos chapter 5 verse 10, tignan nyo ito tignan nyo maigi ito There are those who hate the one who upholds justice in court. Meron daw isang tao na kung saan ayaw niya nung talagang hustisya yung pinaglalaban ng isang tao sa korte. Ayaw niya yun. And detest, sabi, the one who tells the truth. Ayaw din yung taong nagsasabi ng totoo.
Ayaw ba natin ng mga tao nagsasabi talaga ng totoo? Ayaw natin ng mga taong nakakarinig ng hustisya? Kapag ganon, na parang nagiging against tayo sa mga tao na kung saan nakakita na hindi ka naman talaga nagiging fair, o kaya sina-shutdown mo kagad yung mga ibang comments na parang feeling mo, hindi naman yan totoo agad. Sa Amos chapter 5 verse 10, meron daw talagang mga taong ganon. At wala kang magagawa para mabago sila. Bakit? Si Lord lang makakapagbago eh. Si Lord lang makakakilos sa buhay nila. Pero kailangan nasa side ka pa rin ng truth. Amen? Kaya sa church natin, makikita niyo po na talagang blunt kami ni na Bishop, ni na Rev. Ibig sabihin talagang direct to the point pag nagsalita. Minsan may nagsasabi na taas nga ng kamay sa kabuyaw eh. Sabi nila parang sila daw yung kinakausap ni Lord dun sa preaching. Pero wala naman talaga akong alam sa buhay nila. Sometimes ganun yung feeling natin. Parang may sword na nagpipierce sa ating hearts through the preaching of God's Word. Through God's Word. Dahil bakit? It is the truth. Amen? And ang gusto ni God, dahil narinig natin yon, it pierced our hearts, kailangan magkaroon ng pagbabago. Starting, hindi bukas, hindi next year, ngayon. Amen? So, ito yung may iwan ko sa inyo. Clarification, next slide. Hindi ito sa behavior. Hindi ito tungkol sa gender, kundi saan? Sa behavior natin. Paano ka kumikilos, gumagalaw? Paano ka nakikipag-usap sa mga katabi mo, sa mga tao? Parehas, lalaki man o babae, pwedeng mag-operate sa ganitong pattern. Now, wag niyo ma-mistake, no? Kaya magkamali, hindi lahat po ng mga personality nila confident. Yung bang talagang sila, gusto nila, nasa spotlight sila gusto nila, sila leader, spirit of Atalia na. Hindi po hindi ibig sabihin ng confidence, pag confident ka, gusto mo kagad kumontrol, hindi ganon. Ang kailangan natin dito, discernment, hindi accusation. Hindi sasabihin mo, ay si ganito yan eh. Ay may kilala akong ganyan. Para sa kanila yung mensahe. Kasi kung iniisip mo na para sa kanila yun at hindi sa'yo, baka nga para sa'yo. Baka para sa'yo talaga, kapatid. Kasi hindi naman yung word ni Lord parang parang ganito. Word ni Lord, ito yung word ni Lord pupunta kay Jael, tapos whoop! Tapos pupunta kay Rodel na lang. Para kay Rodel na lang. Hindi ganun yung word ni Lord eh. It is for each and every one of us. Sama ko dun. Next slide. Kaya God wants to give you peace. Kung kay Jezebel gusto kang palayaan ni Lord, dito gusto kang bigyan ng kapayapaan. Ibumabagabag ba sa buhay mo ngayon? Tingin mo ba parang nagbe-burst out ka sa galit? Nagkukulang ka ba pagdating sa mga bagay na nabanggit natin? Na dapat pagbigyan natin ng focus. Maybe ayaw mo ng discipleship. Ayaw mo ng next generation. Baka para sa mga bata na lang yan, pastor. Para sa iba na lang yan. Sa akin, hindi na pwede yan. Mga kapatid, ang word ni Lord, ang utos din ni Lord is for all of us. Isa lang dapat natin gawin ngayong gabing ito. Hindi tayo lalabas nang walang gagawin. Magpalinis tayo kay Lord. In the book of Joel nga consecrate thou the people because tomorrow I will do a new
thing. Kailangan humingi tayo ng tawad kay Lord personally sa atin. Perhaps sa mga nabanggit, meron tayong traits dun eh. Di ba? Pwede may influence. Hindi man 5, 10, baka kahit isa lang. Kahit 2. Na dapat magkaroon ng repentance sa ating buhay. Pagbabago. Amen? Hindi basta sorry lang, Lord, o kaya wala ka namang gagawin pagkatapos. Hingi tayo ng tawad kay Lord. Lapit tayo sa Kanya. Baka ayaw mo paatinin yung ibang tao, member ng family mo, ayaw mo makakilala sila kay Lord. Isang spirit of Atalia rin yan. Ayaw mo yung generational faith. Now, it's time na magsisi tayo kay Lord. Amen? Tayo ay lumapit sa Kanya, pikit tayong lahat.